Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon mataas na leader ng NPA at dalawang iba pa patay sa engkwentro sa Leyte. Mahigit 27.5 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga sinira sa Davao City. Mas pinalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa kidney patients, inilunsad sa pagbisita ni PBBM sa National Kidney and Transplant Institute. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 3 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG kabilang ang isang mataas na opisyal sa engkwentro sa pagitan ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng 8th Infantry Division at ng mga rebelde sa liblib na bahagi ng Barangay Cogon, Carigara, Leyte kahapon June 18. Narecover ng mga tropa ang isang M16 rifle na may 2 long magazine, isang caliber 45 pistol na may 2 magazine, isang granada, mga personal na gamit at mga subversibong dokumento. Target ng operasyon ng natitirang miyembro ng Squad 2 Island Committee Levox ng Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Pinuri ng pamunuan ng Philippine Army ang matagumpay na operasyon ng 93rd IB bilang patunay ng kanilang patuloy na dedikasyon sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Silangang Visayas. Habang nagbigay naman ng warning si Brigadier General Noel Vestuir, Commander ng 802nd Infantry Peerless Brigade, sa mga nalalabing miyembro ng SRC Sesame at IC Levox, muli nilang inuulit ito na ang huling ultimatum. 27,585,366.60 na halaga ng kumpiskado at isinukong iligal na droga ang sinira ng PIDEA Regional Office 11 kahapon, June 18 sa Cosmopolitan Funeral Homes, Davao City. Pinangunahan ni PIDEA Regional Director Edgar Hubay bilang bahagi ng mandato ng PIDEA sa ilalim ng RA 9165 at alinsunod sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002, sinunog ang 3,409.92 grams ng shabu, marijuana plants at expired medicines. Dumalo bilang saksi ang mga kinatawan mula sa DOJ, PAO, NBI, EMB, PNP, lokal na pamahalaan at media upang tiyakin ang transparency. Ayon sa PIDEA, ang seremonyang ito ay patunay ng tuloy-tuloy na kampanya kontra iligal na droga at hakbang upang mawala ang duda ng publiko sa umano'y recycling ng droga ng ilang ahensya. Bilang patunay ng pagtutok ng Administrasyong Marcos sa serbisyong medikal, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City ngayong araw ng Hunyo 19, kasabay ng paglulunsad ng pinalawak na PhilHealth Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients. Binisita ng Pangulo ang mga pasyente sa Hemodialysis Center at Extension bago nakipagpulong sa kidney transplant patients. Ipinahayag ng PhilHealth ang mas pinatibay na suporta sa CKD Stage 5 patients, kabilang ang pinalawak na hemodialysis sessions mula 90 hanggang 156 bawat taon, pagtaas ng coverage para sa peritoneal dialysis sa 1.2 million pesos at kidney transplant sa 2 million pesos. Noong 2024, umabot sa 161 million pesos ang bayad ng PhilHealth para sa hemodialysis na siyang nangungunang medical procedure na nabigyan ng benepisyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.